Assalamualaikum. Long time no vlog. So ngayon bago na naman. Kasi bago yung kontrata natin guys. Tara, i-share ko sa inyo guys. Alright guys, alhamdulillah tapos na yung first contract natin. Yung first contract ko guys is natapos na. So ngayon nagpag-isip-isip ako na tsaka napag-usapan na rin namin ni Mrs. na huwag na lang muna umuwi. Bali, kailangan ko pa rin mag-continue, pero hindi na doon sa dating amo ko guys. So ngayon guys, bago na yung amo ko, and then bago na rin yung sasakyan. So tuloy pa rin yung laban guys, kasi medyo kulang yung naipon mahirap talaga guys umuwi ng kulang yung savings, kasi marami tayong problemang dadatnan dun. So dagdagan muna. Kaya ayun guys, napag-isip-isipan ko na lumipat. Ayaw ko rin umuwi ng alanganin, tsaka ayaw ko rin magsimula ulit mag-apply dahil sobrang hirap guys. Ngayon mabilisan lang ito na ko. Share ko lang sa inyo na hindi pala ako nakauwi. Tapos medyo natagalan yung continuation ng vlog kasi hindi naging madali ang lahat. Kaya sa inyo dyan na may balak mag-continue, may balak lumipat, pag-isipan nyo ng mabuti. Kasi mahirap lahat. Uuwi ka, mahirap. Hindi ka uuwi kasi tutuloy mo dito ka maghahanap ng bagong employer, mahirap. So lahat mahirap, pero nasa sayo kung san yung mas pabor sa sitwasyon mo. Sa akin guys, na-realize ko na mas pabor pa rin yung sitwasyon na dito na lang muna. Kasi pag sa Pinas pa tayo mag-reapply, uulit na naman tayo. Mauulit na naman yung mga mahirap na dinanas natin. Although nahirapan tayo sa paglipat, at least hindi na gaya nung doon sa Pinas. Dito, once na nagalipat ka na, yung sahod mo continue na rin. Ayun guys, kaya kayo, bago kayo mag-isip-isip na hindi mo lilipat ng employer, mag-isip kayo ng malaliman, tsaka tanggapin nyo lahat ng mangyayari, kasi hindi naging madali guys. Siguro sa next video ko na lang i-share yung mga nangyari, kasi ngayon madalian lang ito na video for update lang. Ang kagandahan lang kapag nagdesisyon tayo na hindi umuwi, pwede tayong mamili ng lilipatan. May chance na mag-increase. So ayun, meron tayong increase, i-share ko sa inyo sa next. Kasi kung walang increase, siguro medyo mag-aalanganin din ako lumipat, kasi yun yung kailangan kailangan natin ng increase sa sahod, kailangan natin ng improvement sa trabaho, kasi yung trabaho natin na nauna medyo na-challenge tayo. Sobrang nahirapan ako guys. Alhamdulillah kasi na-survive din natin. Kaya dito sa pangalawang kontrata ko guys, na-observe ko na ito, baka meron na akong idea kung ano yung mangyayari sa akin. Ganito yung maganda guys na gawin nyo. Kung pwede lang, kung kaya ninyo,
obserbahan nyo muna kung ano ba yung magiging trabaho nyo sa sunod. Pero kung kayo naman yung tipong tao na hindi na yun kayang gawin, kumbaga hindi nyo na alam kung ano ba yung magiging sitwasyon nyo sa bagong trabaho nyo, okay lang. At least ang importante dyan guys is magka-continue yung trabaho natin kung kailangan natin mag-continue, na hindi na natin kailangan umuwi ng Pilipinas. So bali ngayon guys, nag 2 months na pala ako dyan sa bagong amo ko. Alhamdulillah, nakasahod na rin tayo, nag-increase yung sahod, mabait yung amo, medyo less yung trabaho, madalas lumabas yung amo ko guys mag out of the country, so marami tayong pahinga. Kaya yun yung na-observe ko, kaya nga ako lumipat dito sa kanila. Kasi ito guys, yung linipatan ko pala guys is dito lang din sa subdivision ng dating amo ko. Nagpaalam ko ng maayos na, boss amo, kung okay lang sa'yo, dito lang din ako lilipat sa subdivision ninyo, malapit sa subdivision. Sabi niya, okay, no problem. Alhamdulillah, yung amo ko is supportive naman sa paglipat. At marami pa akong ikukwento sa inyo guys na mga nangyari, inshallah. Ngayon is hindi muna natin yung mapag-uusapan kasi quick update lang ito. Kumbaga kung ano na bang nangyari sa akin. Kung ano na ba, nagka-uwi na ba tayo or wala. So yun guys, hindi tayo nagka-uwi. Nag-decide tayo na mag-continue. Nag-decide ako na kailangan ko pa magtrabaho, kailangan ko pa makaipon, dagdagan yung ipon kasi kulang na kulang. So inshallah, sana makaipon na. Kasi guys, ito yung may papayo ko sa inyo. Mag-ipon kayo guys. Sobrang hirap umuwi ng Pilipinas nang walang ipon. Kahit ilang real lang, kahit 100, 200, 300 hanggang 500, ganyan. Kung kaya nyo 1,000, mag-ipon talaga kayo guys, kasi sobrang hirap nang walang ipon. Maliban na lang kung okay lang sa iyo na konti lang yung madala mo sa Pilipinas, wala yung problema. Pero sa case ko guys, sa sitwasyon ko, hindi talaga magkaya na iuwi yung ganung pera eh. Sobra talagang kulang. Kaya kahit hindi pa kami nakikita ng first baby ko, kailangan kong tiisin guys. Kasi para din naman sa kanila eh. Inshallah, pagka bagong Ramadan, kung papayag itong bagong amo ko, gusto ko sanang magbakasyon. Pero kung hindi naman siya papayag, wala tayong choice. Kailangan natin i-respeto kung ano yung desisyon niya. Kasi siyempre siya yung boss. Ang importante dyan guys, nakalipat na ako, nag-increase yung sahod, mabait yung amo. Mabait man din yung dating amo ko, pero less ang work ngayon. Less ang work, alhamdulillah. Hindi nakakapagod guys. Tapos ang maganda pa, dalawa kami na driver. Dalawang driver guys, kahit maliit yung bahay ni sir ngayon, pero dalawa yung driver. Halos kalahati lang yung trabaho namin, dalawa, hati-hati kami. So yun guys, okay talaga guys, okay talaga. Iba pa rin talaga guys, yung makikita mo talaga kung ano yung klase ng trabaho ang lilipatan. Kasi ako talaga na-observe ko siya guys. Na-observe ko kung ano ba yung magiging trabaho ko dyan, kung magiging parehas pa sa dati or hindi. Yun guys, alhamdulillah, hindi naman. Kasi ngayon medyo hayahay tayo. Nakakatulog tayo ng medyo matagal kasi hindi sila maaga umalis, matagal rin sila gumigising. Yung nauna kasi guys, sobrang aga magising. Dapat alas 5 mag-start ka na maglinis ng sasakyan. Ito kahit siguro mga alas 9 ka pa, or gusto mo mga alas 8, alas 9, ganyan,
pwede pa rin kasi sobrang tagal nila magising. Kung kaya mo alas 10, pwede rin. Kung yun yung gusto mo kasi matagal sila magising. Yun lang kasi matagal din sila matulog. Pero ang kagandahan nitong nalipatan ko guys is sila guys na pamilya konti. Yung anak niya dalawa, ay tatlo pala, maliliit pa lang, newborn yung isa. Tapos sila lang dalawa yung pwedeng mag-utos sa'yo, pwede ka nilang utusan. Baga sila lang dalawa yung ipagmamaneho mo if ever. Pero ang kadalasan guys, si madam lang yung pinagmamaneho ko. Pinagmamaneho namin yung kasama ko na Bengali. So dalawang kami na driver. Ayos si sir, hindi siya kuwan na tao. Kahit dalawa yung driver niya, okay lang sa kanya. Matulungin siya, mabait. Ito yung kailangan natin dito guys, alhamdulillah. Kaya sa mga may balak dyan na lumipat, pag-iisipan nyo muna. Sa mga patapos na ang kontrata dyan, may ipon na ba tayo? Sa mga pauwi na, good luck. Ako tiis-tiis muna guys kasi wala tayong ipon. Kunti yung ipon natin, kulang na kulang talaga guys. So tiis-tiis na lang muna guys. Ito yung magiging sitwasyon. Kailangan mo magtiis kung wala kang ipon. Inshallah makakauwi rin tayo. Yan guys, parating naman ako dito sa bahay. Kaya sa susunod na lang ulit. Sa lahat pala ng nag-comment sa previous vlog ko, salamat guys. Yan yung kapatid ni may relatives ni sir. Okay guys, hanggang dito na lang muna guys. Next time inshallah. Salamat. Masalam.